Makinig, unawain at sa inyong kaligtasan at kapakanan, gamitin ang lahat ng impormasyon na inyong mapapanood at mapapakinggan sa ating latest weather update regarding sa severe tropical storm na si Ulysses. Magandang umaga at narito nilalaman ang latest weather bulletin natin hinggil nga sa bagyong si Ulysses. So ang severe tropical storm na si Ulysses, bagamat nasa karagatan pa rin yung tinatayang sentro nito, mapapansin natin, mas marami na pong lugar yung inaabot ng kaulapan na dala ng bagyong si Ulysses. Kanina alas 4 ng umaga, ito ay tinatayang nasa layong 180 kilometers northeast ng Biracatan, Duanes o sa layong 415 kilometers silangan ng Infanta, Quezon. So, kagabi po or kahapon nga ay naging severe tropical storm na to, and we're not ruling out the possibility na within 12 hours ay maging isang ganap na typhoon pa ito. Gaya nga ng binabanggit natin sa ating forecast track nitong mga nagdaang araw simula po nang nag-monitor tayo at nag-issue tayo ng babala sa bagyong si Ulysses nung Sunday evening. So, makikita natin yung progression ng bagyong si Ulysses. Simula po Sunday evening, alas 8 ng gabi, ay isang low pressure area sa loob ng PAR, naging ganap na isang tropical depression. At nung Lunes nga ng hapon, ito ay naging isang tropical storm at kahapon nga po, Tuesday ay naging isang ganap na severe tropical storm. At bago pa maglandfall dito sa kalupaan ng ating bansa, inaasahan natin na sa araw na ito ay posible pang maging isang typhoon category ang bagyong si Ulysses bago po tumama dito sa may bandang lalawigan ng Quezon. So mapapansin natin sa ating forecast track, so yung pinakang center track ay inaasahan natin na posibleng maglandfall dito nga sa may bandang Polillo Island mamayang gabi po, around 11 p.m. Pero yung area probability within 24 hours nagpapakita ng iba pang senaryo. Aside from the Polillo Island, ay may posibilidad pa rin pala na kumilos bahagyang patimog at tamaan itong northern part ng Bicol or any the southern part of Quezon. Kung bahagya namang kikilos pa Hilaga ay posibleng dito sa may bandang Aurora. So generally, kailangan po maging handa, mga kababayan natin, not only over the Quezon province, but maging dito sa lalawigan ng Aurora at maging dito sa hilagang bahagi ng Kabikulan for possible landfall scenario. But so far, yung pinakang nakikita natin na the pinakang dominant or yung magiging best scenario ng landfall ay dito po sa lalawigan ng Quezon. Inaasahan naman na yung closest approach sa Metro Manila ay bukas ng madaling araw. Habang kumikilos po ito patungo dito sa kalupaan ng Central Luzon or tumatawid ng kalupaan ng Central Luzon at posibleng mag-exit via the Zambales area sa pagitan po ng alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali bukas. So dahil sa current movement at yung inaasahan natin ng movement sa loob ng 24 na oras simula po ngayong umaga hanggang bukas ng umaga, nakataas pa rin ang warning signal number 2 sa mga ilang bahagi po ng Central and Southern Luzon. So makikita natin dito sa mapa na yung mga areas na may kulay dilaw, ito po yung mga sa kasalukuyan ay mayroong warning signal number 2. Posibleng makaranas ng lakas ng hangin na mula 61 hanggang 120 kilometers per hour. So napakalakas po nito, no? Yung gantong kalakas ng hangin talaga makakapagpatumba po ng mga poste ng kuryente, makakapigtas ng mga linya ng komunikasyon, makakasira ng mga bahay na gawa sa lumang kahoy at light materials, or kahit na po yung mga kabahayan na gawa sa both the concrete and wooden materials. So talagang iba yung pag-iingat po sa mga kababayan natin dito sa southern portion ng Quirino, southern portion ng Nueva Vizcaya, sa eastern portion ng Pangasinan. Warning signal number 2 rin po nakataas sa southern portion ng Zambales, ganun din sa Bataan, Tarlac, Pampanga at Nueva Ecija. Warning signal number 2 nakataas sa lalawigan ng Aurora, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, sa lalawigan ng Quezon kasama ang Polillo Island. Ganon din sa Marinduque, sa northern portion ng Oriental at Occidental Mindoro. Warning signal number 2 rin sa Camarines Norte at Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Burias at Ticao Island. Samantala, warning signal number 1 naman dito sa areas na may kulay blue sa ating mapa, no? Sa lalawigan ng Isabela, rest of Quirino, rest of Nueva Ecija, ganun din sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Abra, Ilocos Sur, sa La Union, sa natitirang bahagi ng Pangasinan at ng Zambales, sa natitirang bahagi ng Mindoro Provinces, sa buong Romblon, sa natitirang bahagi ng Masbate, warning signal number 1 din dito sa may bandang Northern Samar at sa northern portion ng Samar Province,
at dito rin sa northern portion ng Eastern Samar. So may mga lugar po na binanggit natin, may warning signals number 2 and 1. Asahan po na simula po sa araw na ito ay posibleng nga makaranas ng masungit na panahon hanggang bukas. So hopefully, yung mga kababayan po natin dito, in coordination with their local government at saka disaster risk reduction managers, ay nakapaghanda na po days before dito sa inaasa nating pagtama ng bagyong si Ulysses sa may lalawigan nga ng Quezon. So ano nga ba inaasa natin sa araw na ito? Dahil sa patuloy na paglapit ng bagyong si Ulysses sa kalupaan nga ng ating bansa, doon sa mga lugar na may warning signals number 2, yun nga po sinasabi natin, posibleng makaranas ng masungit na panahon in terms of lakas ng hangin, gaya ng binanggit natin kanina, makakapagpatumba ng poste ng ilaw, makakapagpatumba ng mga puno, makakasira ng mga bahay, gawa ng mga lumang materyales, kahoy, or kahit na po yung mga kabahayan na gawa sa concrete at wooden materials. Stay indoors po, generally, ang masasabi natin dahil hopefully nakapag-prepare na po nitong mga nagdaang araw. Hindi rin natin nire-rule out na posibleng magkaroon tayo ng warning signal number 3 dito nga sa Metro Manila, ilang bahagi ng Central Luzon, sa buong Calabarzon at sa Bicol Region. Once na maging typhoon na po ngayong araw ang bagyong si Ulysses. Kaya ang lahat po ay pinapayo na patuloy na mag-antabay sa 3-hourly update na po tayo ng bagyong si Ulysses. No? Nagpalabas tayo ngayong alas 5 ng umaga. Ang susunod nating update ay mamaya naman pong alas 8 ng umaga. Samantala, in terms of rainfall, inaasahan na heavy to intense rains ang posibleng maranasan ngayong umaga hanggang makapananghali sa mga lalawigan po ng Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Sa mga ilang bahagi naman po ng ating bansa na may warning signal, posibleng moderate to heavy rains. Kaya't yung mga kababayan po natin sa lahat ng areas na nabanggit natin may warning signals number 2 and 1 ay maging alerto po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Lalong-lalo na yung nakatira sa mababang lugar at yung malapit po sa mga paanan ng bundok. Actually, dapat po na-evacuate na po ng ating mga local government officials at saka DRR officials yung mga areas na identified na vulnerable sa mga landslide sa paanan ng gilid ng bundok. Samantala, in terms of storm surge, mamaya po may pakikita tayong mapa, posibleng umabot na hanggang 3 metro yung mga coastal area ng Quezon kasama po ang Polillo Island. Ganun din sa Camarines Norte, Catanduanes at saka yung northern and eastern coastal areas ng Camarines Sur. Samantala, yung ibang bahagi naman po ng ating bansa, yung mga areas na may warning signal, kasama na nga dyan ng Metro Manila, posibleng makaranas po ng pagtaas ng pag-alon hanggang 2 metro. Doon habang papalapit yung bagyong si Ulysses. So, yung nakikita natin sa ating mga screen ngayon, yung mga lugar na may warning signal ay yung may mga yellow po. Yan po yung mga coastal areas na inaasahan natin na magiging maalon hanggang sa napakaalon. Areas with warning signals number 2 and 1. Yung mga lugar naman or bahaging karagatan na may kulay pula, yan naman po yung may umiiral na gale warning. Pag may gale warning po tayo, gaya ng mga lugar or karagatan sa paligid ng lugar na may warning signal, asahan din po na makakaranas ng maalon hanggang sa napakaalong mga karagatan itong areas na ito. Yung mga karagatan sa paligid ng Hilagang Luzon, Ilocos Norte, Batanes, sa lalawigan ng Cagayan kasama yung Babuyan Group. Ganon din yung mga karagatan sa paligid ng Kalayaan Island at dito sa may bandang eastern coast ng Eastern Samar. So sa lahat po ng areas na may highlight na pula at dilaw, yung mga bahaging ito ng karagatan ay hanggat maaari huwag na pumalaot dito yung mga kababayan nating mangingisda at yung mga may maliit na sakyang pandagat, lalong-lalo po sa may mga warning signal. Lahat po ng uri ng sakyang pandagat ay pinagbabawal na pong lumaot kapag may paparating na bagyo. So, balikan natin yung inaasahan na pagkilos ng bagyong si Ulysses. Pag tama dito sa Polillo Island, mamayang alas 11 ng gabi, posibleng kumilos ito patungo dito nga sa lalawigan ng Quezon at tumama in between 1 to 3 a.m. bukas po ng madaling araw. No? Somewhere in between General Nakar, Real, and Infanta. So, generally, yung lalawigan ng Quezon, kailangan po maganda sa possible landfall. No? Dahil yung karaniwan po, yung unang tinatamaan ng bagyo, yung first landfall, yun po yung makakaranas talaga ng napalakas ng hangin at napakaraming paulan. But, gaya nga binanggit natin kanina, sa patuloy na inaasahang pagkilos pa kanluran at pagtawid nga sa kalupaan ng Central Luzon, yung mga lugar pong may warning signal, unang tamaan man or unang lugar ng landfall man, or sa patuloy na pagtawid, kailangan po maging handa sa mga pag-ulan at malalakas na hangin.
Kung magpapatuloy ito sa ating forecast track, inaasa na closest to Metro Manila ang sentro na si Ulysses sa pagitan po ng alas 4 hanggang alas 6 ng umaga bukas. At sa patuloy na pagkilos pa kanluran, posibleng makalagpas ng kalupaan ng gitnang Luzon via the Zambales area sa pagitan naman ng alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali bukas. At sa pagitan po ng Biyernes ng madaling araw hanggang makapananghali ay posible ng tuluyan itong lumabas ng ating air responsibility patungo dito sa central part ng Vietnam. So ito po yung inaasahan nating pagkilos. But take note, the area of probability, sabi nga natin, yung sentro, bagamat ang projection natin dito, yung black line, mapapansin natin is more towards the Quezon, then possibly the Bulacan, Pampanga, and Zambales area. Pwede rin kumilos pala yung sentro somewhere within the area of probability. Kaya dapat po handa talaga yung ating mga kababayan sa pagtawid, paglandfall, at pagtawid ng bagyong si Ulysses within the next 24 hours. Yung storm surge warning naman natin, gaya na nabanggit natin kanina, areas na posibleng makaranas, yung coastal areas ng more than 3 meter height na wave height and more than 2 to 3 meter wave height, karaniwan po nandito sa may bandang Quezon at Bicol region. Samantala, yung at about 1 meter to 2 meter wave height, dala nga ng paglapit ng bagyong si Ulysses, makikita natin kasama po dyan Metro Manila, ilang bahagi ng Southern Luzon as well as ilang bahagi po ng Central Luzon. Kaya't manatili pong maging alerto yung mga kababayan natin, initially sa coastal areas, sa matataas na pag-alon, at yung initial impact ng bagyong si Ulysses, and then generally sa kalupaan po ng Central and Southern Luzon sa araw na ito. At ilang bahagi po ng Northern Luzon sa ina-anticipate na pagtawid ni Ulysses simula po ngayong araw hanggang bukas. Gaya nga ng binanggit natin kanina, every 3 hours na po ang update natin sa bagyong si Ulysses. Ang susunod nating update ay mamaya namang alas 8 ng umaga. Yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang araw at stay safe po tayong lahat.